Ganda morning mga kaibon. Hindi lang natin mapalampas tong tanong na to. Sana gagawin natin yung module 2 kumbaga. Para sa mga baguhan, yung sinasabi nating module per module na kung paano ituturo yung color genetics. Segue muna tayo na konti. Kasi medyo di hamak na nakakaintriga itong tanong ni Ronald Lapus. Actually, hindi lang si Ronald ang tatanong nito eh. Along the years, siguro kung mga 5-7 years, may pa isa-isa na laging nagtatanong at nagsasabing nangyayari talaga to. Actually 2 nights ago lang nagkausap kami ni Coach G Aviary, si Glenn ng Coach G Aviary. Nag-send pa ng picture nung nangyari din sa kanya. So ito yung tanong, no? Segue muna tayo, pero may kinalaman din sa color genetics to. Ano sabi ni Ronald Lapus? Boss Idol, baka pwede nyo gawan ng topic yung mga may post at question na ang parisan po nila ay back-to-back blue series na nag-anak ng green series. Madami na kasi ako nakita na post na ganito na base sa kaalaman ko, pag back-to-back blue series na ang ibon ay hindi na dapat maglalabas ng green series. Kasi pagkakalam ko wala naman po blue split green. Maraming salamat po. Sana po mapansin ang tanong ko. Okay. So ito yung tanong ni Ronald Lapus na nakaka-intriga, no? Siguro marami na rin sa inyo hindi naman marami, once in a while na nababanggit ito at na nagtataka rin kayo. So tama. Hindi dapat, okay? Pag pareho ng blue o back-to-back blue series, hindi dapat mag-aanak ng green. Lagi ng blue. Kasi nga parehong recessive yan, di ba? So sa mga medyo advanced na. So puro yung tigalawang hormones nung parehong parents, puro may kargang blue. So magbabangga-bangga yan, wala talagang chance na maglalabas ng green. Wala talaga, dapat. Okay? Dapat. Di ba? Kasi nga, mutation na yung blue eh. Bakit siya maglalabas ng green? Sa chromosomes, hindi na mangyayari yun kasi pareho nang may kargang dalawang recessive na blue. Sa parents, babae at lalaki. So paano nangyayari yun? Meron po talagang chance. Napakaliit. Kung maliit na nga ang chance na mag-mutate, mas maliit ang magkaroon ng reverse mutation. Kasi ang blue is a mutation. 'Di ba? So itong nangyayaring ito, ang tawag ng mga geneticists, reverse mutation. 'Di ba nabanggit natin yung konsepto ng mutation? Ano ba 'yan? 'Di ba pag nagkokopya, nagkakamali sa base pairs ng mga genes sa DNA. Yan yung tinatawag na ACGT, adenine, cytosine, guanine, thymine. So, may mga kombinasyon yan. Pag nagkamali ng kopya, maaring mauna yung C sa G, maaring mauna yung A sa T. Yun, mutation ang tawag doon. Okay? So again, at random yun, at hindi mo alam kung kanino susulpot o kanino magkakamali yung pagkopya ng DNA. So, yung mutation na nga, napaka-liit ang chance, lalo na ang reverse mutation. Meaning, kunwari ACGT, no? Nag-mutate, naging ACTG. So, kunwari, naging blue siya. Yung reverse mutation, bumalik sa dati. Yung sequencing ng genes, bumalik sa dati. Yung hindi pa nag-mutate. Kaya nga nag-reverse yung mutation. So, pagka ganun, dun sa anak, ang mangyayari, magiging split blue na lang siya. Kung blue series. Kasi yung isang chromosome nag-mutate, bumalik sa normal. Okay? Bumalik sa normal yung isang mutation. So, kung ano yung nilabas na green, sigurado agad tayo na split sa blue yun. Okay? Although, technically, pwedeng nagkasabay na napakaliit na siguro na nagsabay na nag-mutate yung dalawang nasa chromosome, which is very, very, I don't know kung pwede pa ba. Pero sinabi ko lang na there's always a possibility. Kadalasan talagang mangyayari, yung isang blue mutation sa isang chromosome ng isang magulang o yung ginagawa sa reproductive system pala, nag-reverse mutation, bumalik sa normal na sequencing o normal na pagkaka-sequence ng genes. So magkaka-green siya kasi recessive yung blue eh. So kung bumalik na to, hindi na blue yung mutation, bumalik na sa normal, split sa blue na lang siya, magiging green talaga yung anak. Pero split sa blue. Pagka ganun po, ang aasahan natin, dapat sa bawat clutch, isa lang ang magiging green.
Kasi sobrang liit kung dalawa sila magiging green. Ibig sabihin, sabay sa isang clutch na nagkaroon ng reverse mutation. Again, technically pwede pa rin. Pero parang highly unlikely. Yun yung sinasabi natin. So, nangyayari po yan. In fact, yung huntahan namin 2 nights ago ni Coach G, Avery, ni Glenn, nauwi siya ganun. Sa dami ng huntahan namin, nauwi siya ganun. At may pinadala pa siya sa akin na, sir, eto nga, matagal-tagal na to. 2024 pa pala to. October 22, 2024, nung pinost niya. Good morning. Ito, ano ko na. Ayan. Kita ba? Good morning. Just want to share the unexpected result of my breeding. Back-to-back siya. Double factor bio perso from Denmark. Back-to-back. So, ibig sabihin, visual bio, pareho. Ang magulang. At pagka bio, alam naman natin, combination yan ng violet at blue. So, blue series yan, yung back-to-back niyang bio. Nag-anak ng green, ayan. So, pinag-usapan din namin yan. Ayan, kita ba na maayos? O, ayan. Pinag-usapan din namin yan ng mahaba-haba. Nabanggit ko rin sa kanya na yung possibility ng reverse mutation. So, mga kaibon, ang gusto ko lang malaman, gaano ba kadalas to? So mag-comment kayo. Sino-sino yung mga nagkaroon ng experience dito sa tinatawag nating reverse mutation. Actually, sa book ni Dirk, may nabanggit na rin siya dyan. Sa mga article sa internet, may mahagilap din kayo na nangyayari din yan sa ibang bansa. So, tsaka pag ni-research mo in general kung ano ba yung reverse mutation, hindi lang nangyayari sa ibon yan, syempre. Sa iba't ibang hayop nagkakaroon ng reverse mutation. So, it is really possible. Ang tanong, gaano ba kadalas o gaano kaliit ang tsansa na nagkakaroon ng reverse mutation? So, mag-comment kayo, baka may experience kayo dito. Hasta la vista!